Mga nagbabagang balita sa araw na to, dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakarma nga ba? Pamilyang Marcos Duterte, ano na nga ba ang tunay na relasyon? Pangulong Bongbong Marcos, naglaan ng 31 bilyong pondo para sa mga magsasaka? Naku po, mga kritiko ng Pangulo, di na naman mapakali. Kaya naman mga kabayan, samahan niyo akong ngayong araw para sama-sama nating himayin ang mga maiinit na balita sa ating bansa. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mukhang nakarma matapos hindi sang-ayunan ng mga malalaking leader ng Mindanao ang kanyang panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa katunayan, nagbigay ng kani-kanilang pahayag ang opisina ng Maguindanao del Sur Governor na si Bay Miriam Sangki Mangundadato at Sultan Kudarat Governor Pax Ali Mangundadato, at sinabing we turn down any call or movement that aims to destabilize our government and eventually that would divide our nation. Sabay-sabay ding nagpahayag ang mga Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ng kanilang pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang dedikasyon na mapalawak at mapatatag ang kapayapaan at prosperidad sa buong Bangsamoro Region. Inahayag din ng mga nasabing governors ang suporta nila para sa Bagong Pilipinas campaign na inilunsad noong nakaraang linggo sa Quirino Grandstand. Kabilang din sa mga tumutol sa panawagan ni dating Pangulong Duterte ang ULAP or ang Union for Local Authorities of the Philippines, ang LCP o ang Leagues of City of the Philippines, si National Security Advisor Secretary Eduardo Año, kung saang binigyang diin niya ang importansya ng pagkakaisa sa bansa. Kabilang din sa tumutol ang Department of Justice na pinangungunahan ni Secretary Boying Rumilla at sinabing DOJ remains committed in protecting our sovereignty and upholding the sanctity of the highest law of the land. Kaisa rin si DILG Secretary Benhur Abalos, TESDA Director General Datu Sahardo Mangundadato at pati na si Medal of Valor awardee Ariel Querubin ng kanilang suporta sa Pangulo sa pagpapaigting ng pagkakaisa sa buong bansa. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos trending matapos pangunahan ang ceremonial harvesting of palay and distribution of various assistance to representative of more than 12,000 farmers and farmers cooperative and association during his visit to Candaba in the province of Pampanga noong February 3. Malawak na patubig, 31 bilyong pondo para sa National Rice Program ngayong taon at suporta at pagsasanay ang mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka. Pag-aani ng palay at pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at kooperatiba ng Candaba, Pampanga, ibinahagi ni BBM ang 1.5% na pagtaas ng produksyon ng bigas sa 2023. Dulot ito sa tuloy-tuloy na aksyon gaya sa paglikha ng binhing umayon sa pagbago-bagong klima, pagtayo ng infrastruktura at pagbigay ng maagang babala sa mga magsasaka at mangingisda sa panahon ng kalamidad. Kaya naman mga kababayan, atin pong pakinggan ang buong mensahe ng ating Pangulo sa kanyang pagbisita sa Candaba, Pampanga. Dahil sa ating sama-samang pagsisikap, nagtamo tayo ng tala ng ani noong 2023 na umabot sa mahigit 20 milyong metric ton ng palay. Ito ay nagpapakita ng 1.5%, 1.5% na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay. Habang tayo ay nagdiriwang ng ating tagumpay, mahalaga rin na kilalanin natin ang mga hamon ng ating haharapin. Andiyan po ang El Nino, na kasalukuyan nagdudulot ng malawakang pinsala at perwisyo sa ating mga pananim at sa ating mga magsasaka. Inaasahan nating titindi pa ito hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Tinatayag aabot po ng hanggang Hunyo nitong taon at patuloy na magdudulot ng malaking banta sa sektor ng agrikultura sa nalalabing buwan ng 2024. Gayunpaman, hindi tayo natatakot, sa halip buong loob at lakas
at sama-sama nating haharapin ang El Nino. Ilan sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasalantang pamayanan. At bukod pa rito, naglaan tayo ng 31 bilyong piso sa ilalim ng National Rice Program para sa taong 2024 upang pag-ibayuhin ang ating mga programa tulad ng production support, extension services, research and development, at syempre yung irrigation network services. Patuloy rin natin gagamitin ang pondo mula sa Rice Competitive Enhancement Fund upang palakasin ang hanay ng ating mga manggagawa at magsasaka. Malaking bahagi ng pondong ito ay gagamitin sa pamamahagi ng makinarya tulad ng tiller, tractor, seeder, thresher, rice planter, reaper, dryer, at marami pang iba. Sa mga ating mga minamahal na nagsasaka, ang inyong dedikasyon, sakripisyo at sipag ay tunay na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong mga kamay na masigasig na nagbubungkal ng lupang inyong sinasaka, ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla sa ating sambayanan. Kaya asahan ninyo na sasamahan kayo ng ating pamahalaan sa inyong pagsisikap nang makamit ninyo ang lahat ng inyong mithiin at mga pangarap. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas, kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan.